Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Lucia. Nakatira ako sa bahay ng grandparents ko sa province simula po noong ako ay bata, habang ang aking mga magulang ay nagtatrabaho sa Maynila. Malaki po yung bahay ng aking lolo at lola kahit kapwa sila magsasaka. Yung pinto na nagkokonekta sa sala, dining room at kwarto na tulugan namin ay may nakahang lang na kurtina. So kapag may tao sa sala or maging sa dining area, maririnig mo sa kwarto. Sa katunayan, Sir Red, bata pa lang ako, napakasensitibo na ng aking pandinig. Kahit nga mahimbing ang tulog ko, aaminin ko po na legit na may naririnig akong konting ingay sa paligid na siyang makapagpapagising sa akin. Hindi na rin ako nakakabalik pa ng tulog. 5 kaming lahat sa bahay. Sina lolo't lola, 2 tita ko at ako. Bali doon kami ng 2 tita ko sa malaking papag and then sa maliit na papag na katapat naman namin yung higaan nila lolo't lola. Madalas nagigising ako ng hating gabi dahil sa ingay na aking nadidinig sa sala at maging sa dining area. Nung una, hindi ko po talaga pinapansin dahil malamang pagod lamang ako sa maghapon dahil sa dami ng aming ginagawa sa eskwelahan. Akala ko grandparents ko lamang yung aking nadidinig na nagtitimpla ng kape o yung mga maagang nagigising kaya nagkakaroon ng ingay sa dining. Sabado nga ng hating gabi, muli ay nagising ako. Nagreklamo pa nga ako ng, "Ano ba yan ang ingay?" Ngunit pagdilat ng aking mga mata, ang bumungad sa akin ay walang iba kundi ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bukas naming bintana. Napaupo ako kasi talagang nawala yung antok ko. Naririnig ko pa yung pagtitimpla sa dining room at parang ang daming tao na naroroon kasi parang nagkakakwentuhan at meron pa akong naririnig na nagtatawanan pero hindi ko po maintindihan yung sinasabi nila sa isa't isa. Agad ay napatingin ako sa higaan nila lolo't lola, ngunit naroroon sila at mahimbing ang tulog. Napatulala akong bigla. Napatanong din ako sa sarili ko kung sino o sino-sino yung mga naroroon ngayon. On top of my mind, Sir Red, iniisip ko talaga na baka meron ng ibang tao na pumasok sa bahay. Sa sobrang takot ko na nga, ay napahiga na lang ako ulit at napatalukbong ng kumot kahit sobrang init. Tinakpan ko rin yung tenga ko ng unan at nagdasal hanggang sa ako ay nakatulog muli. Paggising ko kinabukasan, naalala ko yung mga nadinig ko kanina. Ito ang naging dahilan kung bakit napatanong ako kay tita kung meron din ba silang nadinig kagabi pero wala daw. As in, himbing na himbing sila. Kunento ko tuloy yung mga narinig kong tawanan at mga parang nagtitimpla ng kape sapagkat nagkiklink yung tasa at yung metal na kutsara. Alam niyo naman na siguro yung tunog nun. Ayon naman kina tita, baka daw nananaginip lang ako. Since parang talo ako sa ganong klaseng usapin na nahimik na lang ako. Kasi alam ko kahit na ipilit ko sa kanila ang nadinig ko, alam kong talo ako sapagkat ako lang naman ang nakarinig at ako lang ang nakaramdam. Tuwing nagigising ako ng hating gabi at naririnig ko na naman yung mga kasiyahan sa sala o kaya yung mga kumakain sa dining, napapadasal na lang ako habang nakatalukbong ng kumot na sana ay muling dalawin ako ng antok at tuluyang makatulog. Hanggang sa makasanayan ko ng magising ng ganong oras. Nakahiga lang ako at nakikinig sa kanila pero talagang kahit ilang beses nang nangyayari ito ay hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Isang araw, tinanong ko si lolo kung may bahay bang nakatayo dati sa kinatitirikan ng kanilang bahay. Ang sabi naman niya ay wala. Puro kakahuyan at talahiban daw dati yung lupang kinatitirikan ngayon ng kanilang bahay. Napatanong naman siya pabalik kung bakit ko daw natanong.
Hanggang sa bigla na lang siyang nag-segue kung alam ko na, naririnig mo rin ba sila? Tanong ni Lolo na siyang nagpaawang sa aking bibig. Sumagot ako na, opo, tuwing hating gabi Lo. Apo, wag mo na lang papansinin. Maaaring sila yung mga naunang tumira sa lupang ito. Sa atin ang umaga at sa kanila ang gabi. Maaaring gusto nila ng katahimikan kaya wag kayong mag-iingay pagsapit ng gabi para hindi rin magkakagulo. Lo, sino ba sila? Sila ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Huwag kang mag-alala Apo. Nakatitiyak naman ako na mababait sila. Wala silang pakialam kahit mag-ingay ka buong maghapon. Basta't pagsapit ng gabi, ibigay na natin sa kanila ang katahimikan. Sa katunayan ay binabantayan pa nga nila ang bahay kapag walang tao rito. Sagot ni Lolo. Simula noon, naintindihan ko na kung bakit parang tuwing madaling araw o gabi lamang sila naroroon at tila nagkakasiyahan pa. Ang pangyayari namang ito ay naganap pa rin sa bahay ng aking lolo at lola. Ang tanim ng aking mga grandparents kasi noon ay tabako at mais. Yun kasi yung nausong itanim noon, saka malaki talaga yung kitaan sa tabako lalo kapag class A. Ako po ay nasa 3 baitang pa lang ng elementarya noon, pero tandang-tanda ko na ang lahat ng mga pangyayari. Yung hipag ng lolo, na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Berta, ay madalas na pumupunta para bumili ng tabako kay Lola. Mabait si Lola Berta at talagang makikita mong lagi itong nakangiti. Ang aliwalas nga po talaga ng personality niya, yung bang tipong makikita mo pa lang sa malayo, tiyak ngingiti ka na rin, mahahawa ka na. Mahilig din siyang magtsinelas ng bakya kaya kapag narinig ko na yung tunog nun, lalong-lalo na sa likod ng bahay, alam kong paparating na siya at bibili na naman siya ng tabako. Puro batuhan din kasi yung paligid ng bahay noon kaya talagang madidinig mo yung tunog ng kanyang bakya. Kung minsan ay dudungaw pa nga yun sa bintana at tatanungin ako kung naririyan ba si Lola. Pinapapasok ko naman siya matapos nun. Tatawagin ko na rin si Lola upang sila ay makapag-usap na. Sa katunayan ay buong maghapon nga silang nakikwentuhan habang nagsisindi ng tabako. Hanggang isang araw, kapansin-pansin na hindi na pumupunta sa bahay si Lola Berta. Nalaman ko na lang sa pinsan ko na may sakit daw ito at nakaratay na lang sa higaan. Hindi na din daw nito kaya na bumangon. Matagal na rin pala siyang may sakit pero hindi lang sinasabi ng mga anak niya. Kasi alam niyang hirap din sila sa buhay hanggang sa lumala na nga ang sakit ni Lola Berta. One time, pagkagaling ko ng eskwelahan, nalaman ko na yumao na si Lola Berta. Nalungkot din talaga ako noon, Sir Red, kasi hindi ko na makikita yung ngiti niya, maging yung pagtawa niya ay hindi ko na rin madidinig. Tumagal nga din ng 1 linggo ang burol niya sapagkat hinintay pa nila yung 2 anak niya na nagtatrabaho sa Maynila. Andun din ako nung kanyang libing. May kasabihan nga din yung mga matatanda na after ilibing ang kamag-anak na namatay, uuwi daw ang kaluluwa nila at muling dadalawi ng mga kamag-anak na madalas niyang puntahan noong siya ay nabubuhay pa. Hindi ko rin po alam kung naniniwala din kayo doon sa mga sinasabi nila na within 40 days from the day na nalagutan siya ng hininga, magpaparamdam daw ang yumaong iyon sa mga malalapit niyang kamag-anak. The night after po ng libing ni Lola Berta ay nagising ako ng hating gabi kasi nadinig ko po na parang may tao sa labas ng bahay.
Pinakiramdaman ko pa nga yun si Red kasi inaalala ko na baka may nanloloob na sa aming bahay. Nag-stop bigla yung yabag na nadinig ko kanina sa tapat ng pinto sa kusina hanggang sa may nadinig na akong kumatok ng 3 beses. May tumatawag sa pangalan ni Lola. Dinig na dinig ko yung boses at sinabi, "Azon, buksan mo yung pinto." At hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Lola Berta yun. Kasama ko rin sa higaan noon si Lola. Sapagkat stay in na sa trabaho yung tita ko at yung isa naman din ay nag-board malapit sa school nila. Niyugyug ko si Lola at sinabing, "Lola, nasa labas si Lola Berta." At kinurot ako ni Lola sa singit sabay sabing, "Manahimik ka dyan apo at matulog na nga." At nanahimik na lang ako at saka nagtalukbong ng kumot. Tumigil din agad yung boses pagkatapos nun. Akala ko ay okay na ang lahat nang bigla na naman ay narinig ko yung tunog ng bakya ni Lola Berta. Papasok ito sa bahay at tumigil sa tapat ng higaan namin. Ewan ko ba kung bakit kinabahan at natakot ako nung nadinig ko ang tunog na iyon. Imbes na sana ay tila ma-excite o kaya naman ay maging willing na makita si Lola Berta. Nagdasal na lang ako noon sabay sabing, "Lola Berta, alam mo namang matatakotin ako, di ba? Huwag ka namang magpakita sa akin." At maya-maya ay narinig ko ulit yung tunog ng bakya papalabas. Kinaumagahan ay kwento ko kina Lolo at Lola ang nangyari. Sabi nila, dadalaw daw si Lola Berta hanggang 40 days niya. Mag-i-stop lang daw ito matapos ang ika-40 araw. Nung una hindi ako naniniwala pero totoo pala kasi every midnight naririnig ko yung bakya ni Lola Berta at nawala lang yun after 40 days. Ang tanging hiling ko lamang naway sumalangit na ang kanyang kaluluwa. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.